Hi, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Coco A. Nomavides. Narito po ako upang pag-usapan natin yung realidad sa labas, bakit ang mayaman lalong yumayaman at ang mahirap lalong humihirap. Ngayon, kung mapapansin po natin, bakit po ang daming tao gigising tanghali na? Ang gagawin lang yan, kakain lang yan. Ay, magbibihis, lalabas ng bahay, mamamasyal. Uwi ng bahay, kakain, tutulog. Araw-araw nilang ginagawa, pero still yumayaman pa rin at kumikita kahit hindi nagtatrabaho. Pero may mga katulad po natin na araw-araw nagpapagod, nagpupuyat, sobrang sipag. Araw-araw natin ginagawa, pero still hindi yumayaman. Anong sikreto ng mga mayayaman na kahit hindi sila nagtatrabaho, yumayaman sila, na hindi naman natin alam? Okay, pag-usapan po natin, ano ba yung realidad sa labas? Kung mapapansin po natin, bakit po ba tayo nag-aaral? Tama? Nag-aaral tayo dahil pagka-graduate natin, naghahanap tayo ng trabaho, work, o job. At nagtatrabaho tayo, ang bottom line, para kumita ng pera. Ngayon, sa pagkita ng pera, may dalawang paraan para kumita ng pera. It's either mag-empleyado po tayo, o magtayo po tayo ng negosyo. Intindihan po? Ngayon, sa labas, may kumikita 4,000 to 6,000 kada buwan. Ang mga tao to, undergrad. O kaya po, graduate. May kumikita sa labas, 10,000 to 15,000. Yung mga tao to, okay, professional, graduate, o kaya po kahit undergrad. At may kumikita sa labas, 30,000 to 50,000. Yung mga tao to, kung gusto nyo kumita ng ganito kabilis, dapat graduate ka ng UP. Okay, graduate ka ng Lasal, Ateneo, summa cum laude ka, magna cum laude ka, manager ka, o kaya po meron pang maliit na negosyo. May kumikita sa labas, 100,000 to 200,000 kada buwan. Kung gusto mo kumita ng ganito kalaking kitaan, kailangan dapat presidente ka ng isang kumpanya o vice-presidente ka ng isang kumpanya. At may kumikita sa labas, 500,000. Okay? Hanggang milyon. Pataas na po yan. Yung mga taong to, ito yung naglalaro sa pera. Ang tawag sa kanila, investor. Kung mapapansin natin, what if ganito pong mangyari? Tanggalin na lang po natin yung qualification na yan. Okay? Yung qualification na yan, ngayon, ano yung kitaan? O bracket ng kitaan ang gusto mong kitain? Diba? Kung mapapansin natin, practicality, ang gusto natin kumita, yung pinakamalaki na. Pero lahat ng bagay may qualification. At itong bracket na to, nakahati po ito sa dalawa. Ito po yung line of employment. At ito yung line of business. Ito po yung pinakatanong. Saan po mas malaki ang income o pagkita? Pag-empleyado o pag-nenegosyo? Kung isasagutin po ninyo, mas malaki po ang income sa pag-nenegosyo. Tama? Hindi po ako against about employment. Kahit kami ay nanggaling po dyan. Kaya lang, employment is a short-term solution for a long-term problem. Pagpalagay po natin, isipin po natin, kung babae ka o lalaki ka, nasa Boracay ka, naglalakad. Okay? Siyempre, Boracay yun. It's either naka-two-piece ka o kaya naka-trunks ka. Pero, kung ang edad mo naman po ay 65 years old, magiging masaya ka pa ba? Usually, hindi na. Kasi bakit? Una-una, tingnan niyo po kulubot na yung balat natin. May rayuma ka na, may arthritis ka na po. At the same time, baka meron ka ng diabetes, sakit sa puso. Di ba? 65 years old, retirement age. May lansang po tayo nakukuha. Tama? Ano yung usual na natin ginagawa? Pag kami lansa mo, retirement fee tayo nakukuha. Ang ginagawa po natin, nag-i-invest na rin po tayo. At the same time, o kaya nagne-negosyo. Ganun din po pala ang gagawin natin. Tama? Eh bakit hindi pa po ngayon tayo magnegosyo? Bakit hindi pa po natin simulan ngayon? Okay? Ngayon, meron po lang kaming dalawang bagay o tatlong bagay na meron ang mga mayayaman at ang mga negosyante. Number one, ang ginagawa po nila, kailangan daw po meron kang malaking pangarap. Kasi bakit? Karamihan po sa atin, nauubos ang oras, nangangarap lang. Kapag hindi po tayo, hindi natin nakukuha yung pangarap natin, ibig sabihin, pangungod po yan. Tama po? Ngayon, tingnan niyo po
karamihan sa atin, kapag ganito lang po kaliit ang kinikita natin at ang sobrang laki naman po ang pinapangarap natin, usually ang ginagawa po natin kung gaano kaliit yung income natin, ganun lang din po kaliit ang pangarap na kinukuha natin. Pero kung lalawakan lang po natin yung pananaw natin, may mga oportunidad sa labas. Okay? Na kayang palakihin ang income natin o kinikita natin para makuha natin yung mga pangarap natin. Nakuha po ba? Ngayon, ano po yung pangalawang ginagawa ng mga mayayaman o malalaking negosyante? Ang ginagawa ng mga malalaking negosyante, nagtatayo po sila ng business o nagiging boss po sila ng sarili nila. Kaya lang ang problema, minsan, kahit tayo po yung boss, tayo yung may-ari ng business, hindi tayo yung mismong may-ari sa business, kundi tayo yung pagmamay-ari ng negosyo o business. Kasi bakit? Nakatali po tayo mismo sa negosyong yun. Kaya ang ginawa po nila, simple lang. In-apply po nila yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Law of leverage. Ano po ba itong law of leverage? Ngayon, para po mas madaling intindihin, ano po yung law of leverage? Ganito lang po kasimple yan. Law of leverage. Balot vendor A, balot vendor B. Ito masipag matyaga, ito pala tulog si B. Ngayon, sa tingin niyo po, sino ang yayaman? Si A or si B? Karamihan po sa inyo, sasabihin, si A ang yayaman. Pero si A po, kumikita, 100 lang. Si B kumikita, 1,000 piso. Anong ginawa ni B? Natulog lang ba? Hindi. Ang ginawa ni B, kumuha po siya ng mga tao na magtatrabaho para sa kanya. Kasi bakit? Una-una, kapag ka natulog yan, may income. Nagkasakit, hindi pumasok, may income pa rin. Pero kapag ka ang inasahan po natin, isang ulo, hindi pa tayo. Okay? 2 kamay, 2 paa. Pag hindi tayo nagtrabaho, wala tayong 100. Hindi ka pumasok, nagkasakit ka, wala tayong income. At pag namatay tayo, patay din ang income. Yung po yung reality sa labas. Na mapapansin natin, ano ba yung ginagawa talaga ng mga mayayaman. Nakuha po? Ngayon, simple lang po. Sa lahat po ng nakikinig ng video to, lawakan lang po natin yung pananaw po natin. Pakinggan mo pong mabuti ang mga bagay-bagay na ituturo namin sa inyo o tinuturo na po namin sa inyo. Ito po yung mga sikreto, ito po yung mga ginagawa ng mga malalaking negosyante. Ano ba yung iniisip nila? Ano ba yung tinuturo nila sa mga kanilang mga anak? Karamihan kasi sa atin, mali o hindi sapat o tama yung sinasabi natin sa mga anak natin. Kasi bakit? Tingnan niyo po kung kilala niyo po si Manny Villa, sabi ni Manny Villa, okay? The main reason why Filipinos become poor for the past 50 years is because we became a country of employees. Ang sinasabi daw natin sa anak natin, okay? Anak, pagka-graduate mo, hanap ka ng magandang trabaho, pero hindi po nabanggit magandang sahod. Tama? Pero ang sinasabi ng mga incheck, simple lang. Okay? Doon sa mga anak nila. Anak, pag ikaw graduate, ikaw tayo negosyo. Di ba? Pagkatayo mo negosyo, ikaw kuha Pilipino, sila galing tayo yaman. Okay? Kaya lang, ang point doon, ang sinisisi ni Manny Villa sa kanyang talk, ay yung mga nakaraang henerasyon na pinamulat sa Pilipino is magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Kasi bakit? Tingnan niyo po ang Pilipino daw po ganito. They play now. Okay? Then pay later. Nabuubos daw po tayo ng oras sa mga bagay na walang kakwenta-kwentang bagay. Okay? Nung sinabi po yan ng isang mentor po na nag-guide sa akin na isang negosyanteng incheck, medyo nasaktan ako. Kasi medyo tama rin O halos tama rin sa karamihan po natin. Tama? Kasi bakit? Sa kanila po kasi, they pay now. And play later. Okay? Pumunta ka po ng Quiapo, pumunta ka ng Oroqueta, pumunta ka ng Divisoria, 10 years old, 8 years old, 14 years old, mga nagne-negosyo na po. Kasi bakit? Unang-una po, by age of 25, okay? Ang sabi nila, kailangan meron na po tayong house and lot. Okay? Tsaka kotse.
by age of 40 years old, kailangan merong 20 million sa bangko. Kasi bakit? Kung kukunin mo po ang interest, kapag ka-time deposit mo siya, i-divide mo siya ng 12 months. Ang equal po niyan, 100,000. 240,000 kada buwan. Ibig sabihin, hindi na po sila nagtatrabaho sa pera, kundi ang pera na po ang nagtatrabaho para sa kanila. Ngayon, ito po yung usual o ito po yung talagang tinuturo nila sa mga anak po nila. Kaya kung mapapansin po natin, karamihan po sa atin, okay, ganito po. Kapag ka-umidad po tayo ng 21, anong ginagawa natin? Siyempre, ka-graduate natin, excited tayo. Excited saan? Excited po tayo magtrabaho. Tama? Pagdating po ng 30 anyos, 30 years old, pagod na po tayo sa katatrabaho. Pagdating ng 40 years old, okay, sawa na tayo sa katatrabaho. Pagdating ng 60 years old, na ba? Okay, retired na. Pero ito po yung pinakamasaklap. Pagdating ng mga 75 years old, ano na? Patay na po tayo sa katatrabaho. Kaya kung mapapansin natin, marami po sa labas, matanda na po. Umidad na po sa pagtatrabaho. Pero kung titingnan po natin, maraming oras natin na nasasayang. Ang pinapayaman po natin, boss natin, hindi po yung sarili natin. Pero kung lalawakan mo lang talaga ang ating pananaw, bubuksan mo lang yung isipan mo, napakaraming oportunidad sa labas na magbibigay po sa atin ng kayamanan at karunungan kung paano tayo aangat sa buhay. Huwag niyo na pong bibitawan yung mga pangarap niyo. Okay? Ngayon, meron po kaming dalawang klaseng ng tao hinahanap. Una, gustong kumita ng maliit. Pangalawa, gustong kumita ng malaki. Nagbibigay po ako ng oras at panahon sa parehong tao, pero lalo't higit ako nagbibigay ng oras at panahon sa mga taong gustong kumita ng malaki. Sa palagay niyo po, alin po kayo doon sa dalawa? Gustong kumita ng maliit o gustong kumita ng malaki? Kayo po ang magdidesisyon. Pagka nagkakilala po tayo, magtutulungan po tayo. Okay po ba? Then, meron pong dalawang klase ng tao sa labas. Una, isang positibo at isang negatibo. Mamili ka na lang po dyan. Kasi bakit? Nung nilabas po ang mineral water station, ang sabi ng mga investor, hindi ako magne-negosyo ng tubig. Kasi bakit? Merong gripo, merong poso, pakukuluan na lang. Pero lahat po na sumabay sa ganung klaseng business, umasenso, yumaman. Nung nilabas po ang Starbucks, ang mahal po ng kabigyan. Maraming tao sinabi nila, ay, hindi ako bibili sa Starbucks. Bakit pa ako bibili? Di ba? At may mga negosyante na hindi na nagtayo ng Starbucks. Kasi bakit mahal daw ang kape? Pero may dalawang klase lang ng tao tumingin sa ganyang oportunidad. Isang positibo at isang negatibo. Lahat ng naging positibo, umangat, umasenso. Lahat ng naging negatibo, napag-iwanan. At lalo higit, nung nilabas ang kauna-unahang kotse. Nung nilabas ang kauna-unahang kotse, sabi kay Henry Ford, okay, o Ford Motors, ng presidente ng Michigan Bank, kahit kailan hindi malalaos ang kabayo at kahit kailan hindi uuso ang kotse. Ngayon, ang tanong ko, anong uso ngayon? Kotse o kabayo? Kayo po ang sumagot ngayon. Ngayon, sa lahat po na nakakapanood ng bidyong to, balikan nyo lang po kung sino po yung nagpahiram o nagbigay ng bidyong ito at tanungin nyo po sila, anong negosyo ang pwede mong subukan? Anong negosyo ang pwede mong simulan upang makuha natin lahat ng pangarap natin? Huwag mo pong liitan ang pangarap mo. Ito na po yung time para mismong ikaw, mismong tayo umangat. Okay? Hindi po natin kasalanan na isilang po tayong mahirap. Pero kasalanan na po natin kapag namatay po tayong mahirap. Maraming salamat po. Balikan mo lang po ulit yung taong nagpahiram sa iyo ng bidyong to. Okay? Sa inyo pong lahat, pagka nagkakilala po tayo, magtutulungan po tayo. Okay? Hindi ko po kaya kayong paunlarin at payamanin, kundi kayo po ang magdidesisyon yan. Ngayon, sa inyo pong lahat, ako po ulit si Ko Anibo Numabilis, and maraming salamat po. Godspeed.